Ramdam hanggang sa gitnang Luzon ang epekto ng bagyong Julian na naka-apekto kahit sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tarlac. Kaya kinabahan umano siya. Kahit ang Baguio City na nasa bundok, binaha. Nakatutok doon live si Salima Refran. Salima. Emil, umaambo na lang pero malakas yung ihip ng hangin kaya mas lumalamig pa yung malamig na ngang Baguio City. Pero kailangan pa rin maging alerto lalo't kaninang alas 5 ng hapon ay nagtaas ang pag-asa ng orange rainfall warning dito sa probinsya ng Benguet. Maghapong umulan sa Baguio City kaya ingat na ingat ang mga motoristang paakyat ng Marcos Highway. Bukod sa may pag-ulan, may ilang bahagi na rin ito ang nababalot na ng fog. Tuloy-tuloy rin ang clearing operations ng DPWH sa mga nagbagsakang mga bato at lupa sa kalsada. Sa lakas ng buhos ng ulan kagabi, hindi na nadaanan ang bahagi ito ng Nagilian Road sa Barangay Irisan, Baguio City. Stranded ang mga motorista sa malailog na kalsada. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 pamilya na sa Barangay Irisan ang inilikas dahil sa landslide. Kabi-kabila rin ang clearing operations dahil sa mga nagtumbahang puno sa kalsada. Kahapon ng hapon hanggang ngayong araw, nakataas ang signal number 1 sa Benguet dahil sa bagyong Julian. Ang epekto niyan, dama sa iba pang bahagi ng Luzon, gaya sa Tarlac, kung saan bumisita si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi sa akin, ang presidente a-advisean namin, hindi na pupunta kasi delikado ang panahon, delikado ang mag-helicopter. Hindi na ho nag-helicopter, nag-airplano papuntang Clark, tapos nagbiyahe ho dito sa Tiplex, umabot dito sa... Nabisto tayo doon sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga titulo sa halos 5,000 mga benepisyaryo sa bayan ng Paniki. Bagong pagpapasinaya sa unang lithium battery manufacturing plant sa bansa, sa Capas. Pero ang pangunahing inaalala ng Pangulo, ang bagyong Julian na posible pa maging super typhoon at palakasin ng habagat. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. The Typhoon Julian is going to pass north of the Philippines, so those in regions 1, 2, and 3, as well as NCR and CAR, know that we are not just talking about resilience. We are making it happen. Mag-intensify pa ito so we'll have to watch until it's finished. Emil, nakikiusap nga ang Pangulo sa mga mamamayan, partikular na yung mga dadaanan ng bagyo o maaapektuhan ng bagyo at maging ng habagat ng iba yung pag-iingat. At mananatiling nakamonitor ang Pangulo at buong pamahalaan sa epekto nga ng bagyo. Samantala dito naman sa Baguio City ay walang pasok bukas mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Yan muna ang latest mula nga dito sa Baguio City. Emil. Salima, hanggang kailan aasahan ang pag-ulan sa Baguio? Alam mo, Emil, inaasahan na hanggang bukas ay makakaranas ng pag-ulan dito nga sa Baguio City. Yan ay dahilan kung bakit nga nagsuspinde na ng klase bukas ang lungsod. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.